Ang anak ko sana ang una naming biyaya. Ako si Mary Jane, 7 buwang buntis. At sa dami ng hirap na pinagdaanan namin ng asawa kong si Marvin, ang pagdadalang tao ko ay parang ilaw sa gitna ng dilim. Pero di ko alam, may ibang nilalang palang may gusto sa ilaw na yon. 3 ng Setyembre, 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa tunog ng malakas na kaluskos sa bubong, doon sa sirang bahagi na matagal na naming di maipagawa. Akala ko dagalang o pusa, pero may narinig akong mas malala. Parang may humahaplos sa bubong. Paulit-ulit, mabagal, tila may sinusundan. Marvin, may naririnig ka ba? Wala yan. Matulog ka na. Sagot niya habang nakatalikod. Pero hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam. Yung bata sa tiyan ko, biglang nanahimik. Walang galaw. Bigla akong nilamig, nanginginig at pawis na pawis ang batok ko. Hinawakan ko ang tiyan ko. Walang sipa, walang kahit ano. Bandang 3:12 ng madaling araw, may malakas na kalabog mula sa kisame. At sa isang iglap, isang mahabang dila ang lumusot mula sa siwang. Mabilis, matulis ang dulo, basa at malamig. Dumiretso sa tiyan ko. Napasigaw ako, Marvin! Pero hindi siya gumalaw. Parang wala siyang naririnig. Nakadilat ang mata niya pero wala. Para siyang pinatulog ng mahika. Walang makakarinig sa'yo. Bulong ng isang boses mula sa dilim. Lumapit ang nilalang. Babae, payat, may balat na parang pinunit. Ang mata, walang puti, at ang dila niya, napakahaba. Umiikot sa hangin habang lumalapit sa akin. Nasa tiyan mo ang gusto ko. Pilit akong tumayo. Pilit kong tinakpan ang tiyan ko. Pero para akong paralisado. Wala akong magawa. At sa huling sandali, naramdaman ko ang malamig na pagpasok ng dila niya sa mismong pusod ko at naputol ang hininga ko. Wala akong masigaw. Wala akong magawa kundi umiyak habang nararamdaman kong unti-unting nawawala ang anak ko. Kinabukasan, gumising ako sa ospital. Sabi ng doktor, nagkaroon ka ng biglang komplikasyon. Walang pulso ang bata pagdating niyo dito. Natahimik lang ako. Pinilit kong ngumiti pero alam ko ang totoo. Hindi sakit ang pumatay sa anak ko. Pag-uwi ko ng bahay, may iniwang mensahe ang nilalang. Nakasulat sa salamin gamit ang dugo ng hayop. Salamat sa handog. Maganda ang kanyang puso at masarap. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. At sa kasamaang palad, hindi na ulit ako pinalad na mabuntis. Malungkot, oo, pero wala akong magagawa kundi ipagpatuloy ang buhay. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng malungkot kong kwento. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Gabing parang binuksan ang pinto ng impyerno at inilabas ang halimaw para ako'y lipulin. Ako si Marites, 7 buwang buntis,
sa una naming anak ni Raul. Sa baryo namin sa Antique, tahimik ang mga gabi. Ang tanging maririnig lang, huni ng mga kuliglig at hiyaw ng mga bayawak mula sa gubat. Pero may mga usap-usapang kwento ng matatanda. Tik-tik daw. Umaaligid kapag may buntis. Mahaba ang dila, parang tubo. Kayang sumuot sa bubong para sipsipin ang bata mula sa sinapupunan. Tinatawanan ko lang dati. Hanggang sa isang gabi ng 14 ng Mayo, 9:43 ng gabi, nagising ako sa parang pagkiskis sa yero sa bubong. Unay, akala ko pusa lang. Pero sunod-sunod ang tunog. Parang may gumagapang na mabigat. Huminto ako sa pagpapahinga ko. At doon ko napansin, bigla akong nakaramdam ng lamig. Hindi yung karaniwang hangin. Parang yelong humaplos sa batok ko. Raul, bulong ko habang niyuyugyug siya. Napansin kong pawis na pawis siya kahit malamig. Nang imulat niya ang mga mata niya, nanilisik ito. Nararamdaman ko siya. Andyan siya. Tumayo siya agad at kinuha ang buntot pagi na nakasabit sa likod ng pintuan. Ano ba yan? May daga ba? Tanong ko. Pilit binabawi ang kaba. Pero naputol ang tanong ko nang may marinig kaming hindi galing sa labas. Galing sa bubong. Paulit-ulit. Mabagal, tila nagsasayaw ang dila sa kahoy. Raul, Diyos ko. Napaiyak ako. Ramdam kong may gustong pumasok sa loob. Umihit si Raul at sumigaw. Lumayas ka. Hindi ka makakapasok dito. Pero parang lalo itong naakit. Lalong lumakas ang may narinig kaming tunog ng bakal na kinakaladkad sa bubong. At pagkatapos, isang napakahabang dila ang sumuot sa siwang ng kisame. Manipis, kulay abo. Tapos ang dulo, parang dila ng ahas. Napasigaw ako. Ramdam kong parang may humihigop mula sa tiyan ko. Napaatras si Raul, pero agad siyang sumugod at hinampas ang dila gamit ang buntot ng pagi. Napaatras ang halimaw sa bubong. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na huni. Marites! Sa ilalim ng kama! Bilis! Nagmadali akong gumapang. Nanginginig ang katawan ko pero alam kong kailangang mabuhay ang anak ko. Habang nasa ilalim ako, nakita kong bumubukas ang trapal sa kisame. Mula doon, isang nilalang ang sumilip. Babaeng sobrang payat, nanlilimahid ang balat. May mga pakpak na parang paniki. Ang matay puro puti. At dila niya, bumalik, mas mahaba, mas mapanganib. Sumugod ito pababa, pero nasalubong siya ng sigaw ni Raul at sunod-sunod na hampas. Isang hampas sa pakpak, sa liig, sa muka. Tumalsik ang itim na dugo. Umalingaw-ngaw ang huni ng tiktik, sabay lipad pabalik sa dilim. Parang wala lang. Parang alam niyang babalik siya. Kinabukasan, sinunog ni Raul ang bubong. Nagpatawag ng albularyo. Pinaliguan ng tubig na may dahon ng bayabas, luya at buntot pagi. Pero kahit anong gawin,
Hindi nawawala sa isip ko ang dila na yon. Ang tingin ng halimaw sa akin, sa anak ko. Buntis pa rin ako pero gabi-gabi hindi ako makatulog dahil alam ko may isang nilalang sa dilim na naghihintay ng pagkakataon at habang lumalaki ang tiyan ko, palapit siya ng palapit. 2 linggo mula nang umatake ang tiktik. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Si Raul, laging may buntot pagi sa kamay. Kahit natutulog, parang gising ang tenga niya. Naglagay kami ng bawang, asin at langis sa bawat sulok ng bahay. Sabi ng albularyo, pampataboy daw. Pero alam naming hindi pa tapos ang laban. June 2, mga bandang 11:56 ng gabi. Pumailan lang sa hangin ang mabahong amoy. Parang sunog na karne at bulok na dugo. Nanginginig ang mga aso sa labas. Ang mga manok nagliliparan sa malayong bahagi ng gubat. Narinig namin ang isang ungol na nakakabingi. Nandiyan na siya. Bulong ni Raul. Kinuha niya ang bote ng langis na may durog na buntot ng pagi at sinindihan ito nang biglang may bumagsak sa bubong. Malakas, nabiyak ang isang bahagi ng yero at doon siya bumaba. Mas malaki na siya ngayon. Ang dating payat, ngayon ay parang may laman. Parang nagpalakas. Nakangisi ang demonyo. Ang mga kukoy, mahaba na parang pangkaskas ng bakal. Pero may napansin ako. Hindi maayos ang paglipad niya. Parang may sugat pa siya mula sa unang laban namin. Raul, ngayon na! Sigaw ko. Hinagis niya ang bote ng langis papunta sa halimaw at agad itong tumama sa dibdib nito. Biglang nag-apoy ang paligid. Sumiklab ang balat ng tiktik at napasigaw ito ng malakas. Halos mabingi kami. Pero kahit nagliliyab, lumapit pa rin ito sa akin. Itinuro ang tiyan ko at sa isang iglap, lumabas ulit ang dila nito. Hindi mo ako makukuha. Bago pa man ako maabot, isang matalim na sibat ang tumama sa likod ng tiktik. Si Mang Isko, ang matandang albularyo, nakatayo sa bintana. Hawak ang sibat na may itim na bato sa dulo. Ang tinatawag nilang bato ng kalikawan. Sumigaw si Mang Isko. Sumunod ang sunod-sunod na putok mula sa homemade na shotgun ni Raul. Puno ng asin, bawang at pinong bakal. Tatlong bala, 3 tama. Ang tiktik nalugmok sa sahig. Lumakas ang huni hanggang sa ito ay maabo. Pagkatapos ng 3 araw, natahimik na uli ang baryo. Wala nang mabahong amoy. Tahimik ang gabi. At noong 5 ng Hunyo, alas 9 ng umaga, isinilang ko si Baby Lia. Malusog, malakas ang iyak. Maliwanag ang buwan sa bintana habang yakap ko siya. At si Raul, umiiyak sa tuwa. Hindi na siya babalik. Bulong niya. Ninitian ko siya. Hindi na siya makakabalik kahit kailan. Ako si Lena, 8 buwang buntis sa aking pangalawang anak. Simula nang sumakabilang buhay ang asawa kong si Dino dahil sa banggaan, ako na lang mag-isa sa kubo namin sa gitna ng palayan. Tahimik ang buhay dito, pero netong mga nakaraang gabi, parang may ibang gumagala. Ang mga kalabaw, laging natatakot. Ang mga pusa, hindi na umuuwi.
Ang palay, parang may gumagalaw sa gabi kahit walang hangin. Ika-17 ng Hunyo, 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa tunog ng pagaspas ng pakpak. Sunod ay napaupo ako sa sahig. Ramdam ko ang biglang pagbigat ng tiyan ko. At may kung anong presensya sa loob ng kubo. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni, pero parang may nakatingin sa akin mula sa bubong. Umakbang ako paatras, nanginginig. Kinuha ko ang itak ni Dino na nakatabi sa altar. Biglang nabiak ang isang bahagi ng bubong. Mula roon, bumaba ang nilalang. Di ko alam kung babae o hayop. May mahabang kuko, pakpak ng paniki, mata ng ahas at ang pinakang naaalala ko, ang dila niya. Sobrang haba, parang alambre. Sumusuot pababa at humihinga pa. Hindi mo ako makukuha, sigaw ko habang pinagsasaksak ang hangin. Pero mabilis siya. Sumiksik sa kisame. Ang dila niya kumampay sa ere patungo sa tiyan ko. Napapikit na lang ako. Hinihintay ang sakit. Pero biglang may putok mula sa labas. Sumigaw ang halimaw. Isang matandang babae ang pumasok sa kubo. Si Lola Salve, ang albularyo sa kabilang baryo. Magdala ka pa ng dilang yan dito sa apuhan ng kubo. Susunugin kitang buhay. May dala siyang batya ng tubig na may dahon ng bayabas at inihagis niya ito sa halimaw. Umusok ang balat nito parang sinisilaban na asido. Sinamantala ko ang pagkakataon. Inampas ko ng itak ang pakpak ng nilalang. Naputol ito. Tumalsik sa labas. Napasigaw siya sabay lipad palayo. Hirap na hirap. Hindi pa tapos, Lena. Pero ngayon, ligtas ka muna. Bulong ni Lola Salve. Isang linggo matapos ang pag-atake, pinatira ako ni Lola Salve sa bahay niya. Tuwing gabi, sinisindihan niya ang mga insenso. Naglalagay ng asin sa pintuan at bintana. Noong dumating ang aking kabuhanan, sa gitna ng ulan, isinilang ko si Mikael, malusog at masiglang bata. Wala na ang tiktik. Hindi ko alam kung patay na siya o nagtatago lang, pero sa tuwing hihipan ng hangin ang palayan sa gabi, parang may naririnig pa rin akong tiktik. Pero wala na akong pakialam dahil naisilang ko naman na nang ligtas ang anak ko.